tinupad ko na yung pangarap mo nung sinagot kita. Wala sa isip kong aabot tayo ng ganito katagal at dadating na magpapakasal ng hindi lang isa, kundi 2 beses pa. Sabi nila, hanapin mo yung taong tama. Hindi ko ginawa. Hinintay ko yung taong tamang na ibibigay ni Lord. Minsan nga lang, hindi ko na malaman kung tamang tao ka pa ba o ikaw na yung may tama. Love is exceptional. It fills me up. It's out of control. Out of control. Oh baby, I love the rush. It overflows. Sere, salamat. Yung oras ko sa'yo, mamaya, takal. I'm in love. Yeah. I'm slipping away. Yeah. Just like I am dreaming. Walking around in this Pangalan? love haze. Nakainom na ako eh. Wanna stay in this feeling, but let me know that I am safe here in your Mahilig tayo sa gold, diba? Kaya sana magustuhan mo itong gift ko sa'yo. Mahaba yan para hindi ka masakal kasi mamaya ibang sakal naman. now. Your love is Brian J! It's out of control. Hindi ko alam kung ba't kita kinuha eh. O, Hilario! Go, go! It's out of control. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control. Baby, Hindi ko alam na may isipan mo to. Pero good luck. Masakal ka na. it's out of control. Wala yan! It fills me up. It's out of control. Baby, I love the rush. Come on, yeah. Out of control. I'm in love.
Sa piling mo, ako'y buhay. Nababawi ang lungkot at lumpay. Walang iba para sa'kin. At habang buhay kitang mamahalin. Ipinapangako ko, pagkakaingatan ko ang iyong puso. Hindi ka na mag-iisa, pagkat ako ay lagi mong makakasama. Sa piling mo, nadarama ang walang patid na pagsinta. Minimithi gabi't araw na ang magmamahal sa akin ay ikaw. Ipinapangako ko, pagkakaingatan ko ang iyong puso. Hindi ka na mag-iisa, pagkat ako ay lagi mong makakasama. Ngayon at kailanman, sa hirap at ginhawa. Sa piling mo, ako'y buhay. Nababawi ang lungkot at tumbay. Walang iba para sa'kin. At habang buhay kita mamahalin. Sa piling mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Magandang hapon sa minamahal nating Marvin Louie at Teresa
mga minamahal kong Marvin at Teresa, ako'y unang-una nagpaparating ng aking kagalakan, pasasalamat at pakikiisa sa inyong desisyon na ganapin ang inyong pagsasama sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib ninyong dalawa sa sakramento ng kasal. Ngayon ay isang takdang panahon sa mga buhay ninyo, kailan ninyong dinadakila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng inyong sumpa sa isa't isa na kayo ay magmamahalan sa diwa ng pag-ibig ng ating Diyos. At ganun nga, mga kapatid, Marvin at Teresa, ganoon din ang pagtawag sa atin ng mga Kristiyano na sana ay ganapin natin ang ating mga buhay sa pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos. Maraming paraan ang inihanda ng Diyos sa atin upang tayo ay tumalima sa dakilang pag-ibig niya para sa atin. Maalala ko na merong sinabi ang Panginoong Hesus sa atin sa kanyang mga alagad na ang sabi, hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang naunang humirang sa inyo. It is not you who chose me, but I who chose you. Itong pagpili ng Diyos ay hindi lamang akma sa aming mga buhay bilang mga pare at sa mga naglilingkod sa simbahan o sa mga taong single. Lahat po tayo ay tinawag, pinili ng Panginoon sa kanyang pagmamahal. At kayo din, Marvin at saka Teresa, kayong magsing-irog ay nakikibahagi din sa paghirang na ito. You're also chosen by God sa inyong katauhan na kayo'y nagmamahalan. Kung kaya't ang ating unang pagbasa ay isang saligan ng ating kasal. Siguro, kung inyong napakinggan ng maigi ang ating unang pagbasa, ang kasaysayan ng unang mga magulang natin. Bakit may mga tinatawag ang Diyos sa buhay mag-asawa? Sa kadahilanang ang nasa isip ng Diyos na ang tao ay hindi dapat mag-iisa sa buhay. O sa mas malalim na pagnilay, ito ay nagpapahiwatig na tayong mga tao, all of us, bilang mga ginawa ng Diyos as creatures by God, hindi po tayo nagkakanya-kanya, kundi tayong lahat ay binubuklod ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naglalayo sa atin, bagkus ito'y pinag-iisa po tayong lahat, binubuklod po tayo. Kaya kayong tumutugon sa paghirang ng Diyos na maging mag-asawa ay nagiging sagisag at paanyaya sa buong sambayan ng Kristiyano na posible ang pakikiisa, pakikiramay, pakikisalo, pagbubuklod at pag-unawaan. Si Adan na ating narinig sa unang pagbasa na naging simula ni Eva ang babae. Nang makita niya ang babae ay hindi agad niya nakita ang kanilang pagkakaiba. They did not see the difference of each other, or si Adam o si Adan, hindi niya agad nakita yung pagkakaiba niya kay Eva. Hindi niya inihambing ang kanyang sarili o tinitignan, isinisayasat niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagkakaiba sa kanyang kasalo. Kundi tinignan niya, pinagnilayan niya ang kanyang pagkahalintulad. It's not the difference, but the similarity. Ang sabi sa unang pagbasa, laman ng aking laman, dugo ng aking dugo. Kung titignan nyo, Marvin at saka Teresa, you are not related because you are not laman sa laman, dugo sa dugo. Pero bakit nasabi ito? Dahil tayo ay nakikipagkaisa sa pag-ibig ng Diyos. We are all one in the love of God. At sa inyong pagtawag at pagtugon sa pag-ibig ng Diyos, nagiging laman sa laman at dugo sa dugo kayo sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa inyo.
Dahil ang totoong nagmamahal ay tumatanaw ng pagkakaisa at pagkakaugnay sa mga minamahal. Wika nga ni San Agustin na tayo daw ay nababalisa, tayo ay naghahanap ng pag-ibig dahil sa ating gustong makamit ang pakikipagkaisa ng nagmamahal sa minamahal. Isang malaking katanungan kung ano ang magiging disposisyon ngayon ninyong dalawa o uri ng pag-uugali kung kayo nagmamahalan. If you are already now spiritually laman ng aking laman, dugo ng aking dugo, kayong mga minamahal naming kinakasal ngayon, naniniwala ba kayo sa pamahiin sa kasal na kung sino ang unang tumapak sa paa ng kanyang asawa ay siya ang maging dominante sa kanilang buhay mag-asawa? Do you believe that? O huwag kayong maniwala. Dapat hindi paniwalaan yung mga ganyan ng mga pamahiin. Iminumungkahi ko, don't believe it. Pero sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang babae daw ay dapat magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Kanina nang binabasa yung ikalawang pagbasa, nakita ko si Teresa, she glances to you, Marvin, nung sinabi na mga babae, dapat magpasakop kayo sa mga lalaki. I don't know if may connection ba yung pagtingin ni Teresa kanina sa iyo, no? Nang nakita ko kayo, saktong-sakto. Hindi ko kayo binantayan, ha? Nakita ko lang, okay? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ba ito ang tahasang pagbababa ng babae sa kanilang mga asawang lalaki? Sinasabi ko, huwag niyong paniwalaan yung mga pamahiin na kung sinong tumapak sa ganitong paa ni ganito ay siya ang magiging dominante sa inyong buhay mag-asawa. Pero si San Pablo nagsasabi ng dapat ang mga babae ay magpapasakop sa lalaki. Ano bang ibig sabihin nito? Mga kapatid, Marvin at Teresa, tandaan ninyo, iginaya ni San Pablo ang pagpapasakop na ito sa uri ng pagpapasakop ng sambayanan, ng simbahan kay Kristo. Hindi ito pagbababa ng dignidad ng babae, kundi ang pagpapalago ng pagmamahalan. Dahil ang pagsakop ni Kristo sa simbahan ay hindi pagpapaalipin, kundi upang ang sambayanan ng Diyos, kung sasakupin ng Diyos ni Kristo ang kanyang sambayanan, ang ibig sabihin no, bilang asawa ni Kristo, ay malubos ang pagmamahal at pag-aaruga ni Kristo sa kanyang sambayanan. Ang pagsakop ni Kristo sa ating sambayanan ay hindi tayo dahil tayo mababa, dahil tayo ay walang dignidad, kundi the opposite of it. Sinasakop tayo ni Kristo dahil tayo ay binibigyang halaga ni Kristo. Kaya Marvin, ikaw na nagsisimbolo o sumasagisag kay Heso Kristo sa buhay niyong mag-asawa, kay Teresa, ang pagsakop mo sa Kanya ay hindi pagbababa ng Kanyang dignidad, kundi ang pag-angat ng Kanyang dignidad sa buhay mag-asawa. It is not a privilege, it is a responsibility. Katungkulan mo na pangalagaan si Teresa. At Teresa, sa pagpapasakop mo kay Marvin, hindi ibig sabihin na binababa mo yung sarili mo, kundi binubuksan mo ang sarili mo na ikaw ay maging kamahal-mahal, kaibig-ibig. You are offering yourself because you are lovable. And that is all about love. Diba? Yun ang pagmamahalan. Sa sinasabi ko, may minamahal, merong nagmamahal. Ikaw, Marvin, na nagmamahal, ay handa mong mahalin ang kaibig-ibig mong asawa. Wala ka nang titig ng iba, kundi si Teresa na lang. Dahil nakikita mo ang mukha ng simbahan, ang mukha ng sambayanan ng Diyos na kaibig-ibig, kahit tayo'y hindi perpekto. Sabi nga, ang pagmamahal na ito, ibig bang sabihin na tayo ay perfect? Teresa, you may be perfect physically for
Marvin, and Marvin, you're also perfect for your wife. Pero hindi ibig sabihin na dapat perpektong-perpekto kayo, na wala na kayong kasalanan, wala na kayong kahinaan, wala na kayong mga problema sa buhay. In fact, by loving each other, ang pagpapasakop na ibig sabihin ay ang pag-iintindi at pag-uunawa sa isa't isa, kabilang na ang kahinaan, kasalanan, at ang lahat ng mga problema na maaaring tumungo sa inyong buhay bilang mag-asawa. Don't forget that. And that is why that love, wherever that love is being offered to you by God, don't forget that that is the reason bakit kayo nakipag-iisang dibdib ngayon sa inyong pagmamahalan. It's not because you are perfect to each other. It's because that in the love of God, you are perfecting your love for each other. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, sa katapusan, narinig natin na si Kristo ay nagtuturo patungkol sa kahulugan ng pag-iisang dibdib. Kung ating susuriin ng mabuti, bumabalik si Kristo sa kung ano ang nakasulat sa unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Actually, kung narinig natin yung gospel natin, si Jesus ay kino-quote niya, binabasa niya ang mensahe ng unang pagbasa, the book of Genesis. And that is why inuulit niya na kailangan ang lalaki ay iwanan niya ang kanyang mga magulang para na mahalin at makipagkaisa sa kanyang asawa. It's all the meaning of the first reading. At kahit si San Pablo sa second reading, he's also saying the same thing, na tatalikdan ang mga magulang ng lalaki para na mahalin ang babae. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na si Kristo mismo ang nagsasabi sa inyo nito bilang kanyang mensahe. Nasa pag-ibig na ito, Marvin at saka Teresa, sa inyong pag-ibig na ito, si Kristo ay kasalo ninyo mula ngayon hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Christ is always your third party. Ito yung third party na hindi nakakasira. Bagkus nakakabuo, nakakaganap na third party. Because Jesus is always the essence of your love to each other. Kung kailanman sa ating ebanghelyo na sinasabi niya na kung sino man o ang Diyos man na nag-iisa sa inyo sa kasal ay walang makakapaghiwalay dahil Diyos lamang ang nasa gitna ninyo. Jesus Christ is always the center of your life. Kaya sa sinasabi ko kanina sa inyo, hindi man tayo perpekto, hindi man kayo perpekto sa isa't isa dahil sa mga kahinaan natin bilang tao. At kung sa panahon na magkakaproblema kayo at ang inyong pagkatao ay hindi na makakapagbigay ng pagmamahal sa isa't isa dahil sa problema at kahinaan, huwag kayong mahiya na lumapit sa Panginoong Diyos at mahalin ang isa't isa sa pagmamahal ng Diyos. At kung kayo ay nasa magandang buhay, nasa karangyaan, nasa biyaya ng Diyos, huwag nyo rin kalimutin ng Diyos o kalimutan ng Diyos sa buhay ninyo kung nasa magandang aspeto kayo ng buhay nyo. Don't forget God. And that is why, that's the reason na sinasabi ninyo sa kasal na sa bawat kasaganaan ng buhay o kahirapan ng buhay, sa sakit at sa kalusugan, kayo ay mag-iisang dibdib dahil kasama ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ninyo. Do not forget God from this time on. And remember that, itong kasal na ito, hindi ako ang minister. Kayong dalawa ang minister. Kayo yung mga ministro ngayon ng inyong kasal. I am just an official representative of the church in order for you to have this solemnizing of your marriage valid. Pero kayo, sa mata ng sambayanan ng Diyos, ang ministro ng inyong kasal dahil kayo ang daluyan ng biyaya ng Diyos sa inyong buhay mag-asawa. At kayo mga kapatid, sa inyong pakikipagkaisa din ngayon, sana po sa ating pagpapanalangin at pakikipagkaisa sa kagalakan ng selebrasyon ng pagdiriwang na ito, sana ay hindi rin tayo makalimot sa kanila sa panalangin.
lalong-lalo na sa mga magulang ng ating kinakasal ngayon. Support your son and your daughter. Sometimes, of course, bilang mga in-laws, very protective, and that is why sometimes may mga problema along the way, pero the least that you can do, as the gospel and as our readings remind you, iiwan na kayo ng mga anak ninyo dahil sila'y mag-iisang dibdib. Suportahan natin sa panalangin, support morally, support with your prayers. And as well, to all the principal sponsors at mga witnesses. Sa kasal na ito, sa pagdiriwang nilang dalawa, magpasalamat din po tayo dahil sila'y tinawag, hinirang ng Diyos bilang simbolo ng pagmamahalan ni Kristo at ng simbahan, na posible ang pakikipagkaisa at pagmamahalan at pagduunawaan sa ating buhay. Amen. Teresa, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Marvin Louie na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Marvin Louie, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Teresa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Padre. Kayong kayo ay nagnanais na mag-iisang dibdib, Marvin at Teresa, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Teresa, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Marvin na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Buong puso mo bang siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Padre. Marvin, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Teresa na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba na pagkakaloob mo ang sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo bang tinatanggap siyang bilang may bahay? Opo, Padre. Ngayon ay hinihiling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. O Panginoon, Kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang takapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marvin at Teresa, ngayon ay hihilingin natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyo, mga singsing at aras. Ang Panginoon ay pinagkulan ng aming tulong. Na siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Basbasan mo, Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo sila Marvin at Teresa na magsusuot nito, na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Basbasan mo, O Panginoon, ang iyong mga lingkod na sina Marvin at Teresa. At pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisag ng mga aras na ito sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ang mga isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inilalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga sa kapakanan mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ang mga ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga kapatid, sambayan ng Kristiyano, salubungin po natin sa kagalakan ang ating bagong kasal, sila Mr. Marvin at Mrs. Teresa Go. Tell me it will always be like this. Promise that you won't let me forget. Into the morning, chasing the light. Sure as the day turns into night. Tell me it will always be like this. Just like this. Just like this. Iyan, sige po. Picture po muna kayo sa ating camera. Yan. Smile! Yun o, ang tradition po ng cake slicing talagang pinapakita po dyan at the groom is ready po para alagaan at maging pundasyon ng kanilang pamilya. So groom, go ahead! Ayan, sige. I-slice na po. Hawak po kayo, bride. Ayan. Yun o. Sige po. Yun, parang ang laki ng slice talaga. Talaga parang sweet tooth ata ang ating couple, no? Ayan, thank you so much. Ayan. After po niyan, alam niyo na po, susubuan po ni groom si bride. At ganun din naman po si bride, susubuan din. Mauuna po
muna si groom. At alam niyo po ba na mas malaki ang subo, mas malaki raw ang pagmamahal. Yun o, kaya naman, teka parang lalahatin agad. Lalahatin na agad ni groom. Grabe, isang pinggan agad. Sige groom, subuan niyo po. Sige, ay kakamayin. Ayan, sige groom, subuan niyo po si bride. Once again, ladies and gentlemen, our couple, Mr. and Mrs. Go. Yun. Ikaw naman, bride. Sige, gantihan mo. Ginantihan si groom. Again, mas malaki raw po ang subo, mas malaki ang pagmamahal. Parang gusto na isubo ni bride yung buhok. Ayun. Yun, oh. Okay na po ba? Picture po muna. Ayan. And that will be our cake slicing now. Let's proceed sa ating dab release. Pwede naman po mag-dab release dito, no? Sa ating venue. Bawal po. Leaf lang. Okay po, leaf lang. Sige, inom po muna sila ng water. At ang next po natin ay ang dab release. Ang dab po ay nagsisymbolize ng prosperity, peace, and hope para po sa pagsasama ng ating bagong kasal ngayong araw. Asa po ang ating dab? Ayan. So, ililip lang po natin dahil hindi po maaaring paliparin. Ayan. So, picture lang po tayo, couple, no? Tataas lang po natin. 1, 2, 3, go! Once again, Mr. and Mrs. Go! Let's give them a warm round of applause, everyone! Picture lang po. Yun. Kiss po, kiss. Actually, parehas lalaki po. Kayo na lang daw po ang mag-kiss. Kiss po kayo. Yan! Once again, yun, Mr. and Mrs. Go. Ngayon naman po, nandito na tayo sa isang parte ng ating programa kung saan po magbabahagi. So tatawagin ko po muna ang ating best man. Para sa inyong dalawa, alam ko, pangarap nyo ito na may kasal sa'yo kahit ayaw mo. And then, ano ba? And then, congrats sa inyong lahat. Alam ko naman na kaya nyo to sa bagong journey nyo. And then, nandito lang kami, mga kaibigan nyo, para i-support kayo. Yun lang. Thank you. Ikaw naman po, ang ating pong maid of honor. Wala pa. Parang tissue po agad. Evening. Good evening po. Ito na talaga. Una sa lahat, okay, congratulate. Thank you for being here to celebrate. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Queenie. Ako po yung napiling maid of honor ni Tere. Kasi daw. Hindi, kasi... Ito na yung... This is the day. I became so much overwhelmed with so much happiness to both of you. Finally, at church na talaga. Naiyak na naman na. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, nagkaroon po kasi sila ng secret civil wedding. So dun pa lang, naiyak na ako kasi alam ko pangarap ni Teresa sa simbahan talaga. alam ko yung mga hirap at pagod nila. Talagang gusto nila ibigay yung best wedding nilang dalawa. So yun na nga, eto na. At least masaya naman kayo kasi natupad nyo naman yung gusto nyo. Lalo ka na, baby. Pero seriously, si Tere, parang kapatid ko na rin kasi wala siyang kapatid na babae. So wala rin akong kapatid. Siguro may mga bagay na nagkasundo talaga kami. Siguro nagkaintindihan din kami sa mga kalokohan.
Marami kasi kaming sikreto sa isa't isa na kaming dalawa lang talaga nakakaalam. Si Jock kasi, dati hindi talaga kami okay niya, hindi kami close. Nung tumagal yun, naging close naman kami ni Jock. So now, seeing them together, I can see their love is the real deal. Nagkaroon man kayo ng problema, pero naging matatag pa rin kayong dalawa. May something truly special, love. Kaya nga sobrang hanga ako sa inyong dalawa sa lahat ng bagay. Isa kayo sa mga naging inspirasyon ko sa pagkakaroon ng isang maganda at masayang pamilya. Just never forget to put your love and your family first. Sobrang lakas nyo kay Lord. Alam nyo yan. Unti-unti nyo matutupad lahat ng pangarap nyong dalawa. Basta tiwala lang kay Lord. At pray lang. Yan lang naman lagi natin sinasabi sa isa't isa. So again, congratulations and thank you. I love you both. Yun. Thank you so much sa ating maid of honor. Ayan. And everyone, may I invite everybody to please stand up at mag-raise po tayo ng toast para sa ating bagong kasal. So, hawakan po ninyo ang inyong mga wine, ang juice, or water man yan. Ay, tayo po tayo at sabay-sabay po tayo magsasabi ng mabuhay ang bagong kasal in a count of 3, okay? Let us raise our glasses, everyone, and 1, 2, 3! Mabuhay ang bagong kasal! Cheers! Ay, si Miss Karen! And to complete this first lucky guess, yung 6 na to, ay bukod pa po doon sa pipiliin namin mamaya na 10 lucky guess. This will be the first set. And to complete, we have... Congratulations, Miss Riza! Riza, where are you? Miss Riza? Ha? Wala na. Wala na, sayang naman. Partner, ay, papalitan natin as our couple. Sinong ipapalit natin couple? Sayang naman. Sa ating unang batch of lucky guests. Josephine. Ma'am Josephine, congratulations! Josephine! Let's go! Ayan. So again guys, palakpakan niyo po yung mga sarili po. Palakpak po. And everybody, palakpakan naman natin our lucky guest tonight. Alright, so guys, eto na. Legit po. May matatanggap po kayong special gift from our couple. Totoo po yan. Pinaghandaan ng ating lovely couple. Yes. Magkita-kita tayo on their first year wedding anniversary. Okay? Kita-kita tayo next year for a gift. So guys, napaguntusan lang kami. Welcome and let's play Single Men and Single Ladies Game! Let's go! Okay. Dito Pakita muna kayo guys, talagay dito. Okay. Dito kayo sa gitna, pakita niyo. Okay lang yan, hindi to set up. Talagay dito. Okay. 1, 2, and 3. Sige sir, in any order. Talagay dito sir. Okay. So syempre, before namin na malaman or i-determine kung sinong mananalo sa inyong tatlo, kikilalanin muna namin kayo ng mabilisan. Okay? Yes. Let's start with you sir. Pangalan po? Mark Kenneth Salim. Mark Kenneth. Ilang taon na po? 33. 33. Are you single? Yes. For how long? 4 years. 4 years. Sir Kenneth, tanong ng ating couple at lahat ng mga bisita tonight. 4 na taong lumipas, Sir Kenneth. Iniwan o nang iwan? Dear Papa Dudut. Nang iwan. Nang iwan. Guwapo. Gwapo mo. Oo, no? Okay, thank you so much, sir. Next, what's your name, sir? Hilario Delican. Ilang taon po? 31. Single? Taken. For how long? Oo, mamaya ka pa. Ay, ko. Sila muna. Oo. In a relationship? For how long?
Kasama natin tonight? Di po. Ulitin ko yung tanong, are you single? Yes. Yes. O, di ba? Bilis ka usap. Partner, sige. Sino yung Pero huli? naman sir, ano pong pangalan niyo at single po ba? Si Arvin, Obian. 31. 31 single, ready to mingle ka po ba? Ready naman. Ready. Ito, may tanong lang ako sir. Naka-move on na po ba kayo? Oo naman. Uy, naka-move on na, confident. Ano po ba kinahanap niyo sa isang babae sir? Simple lang. Simple lang! Okay, kaya naman, host Rashid. Yeah. So guys, nakilala na namin kayo. So simple lang ang mechanics to determine kung sinong mananalo sa inyong tatlong. Pagalingan lang sumayaw. Okay? Pero may twist. Makinig. Yung pinakamagaling sumayaw, siya yung unang uupo. Meaning, hindi kayo sumayaw, hindi kayo mag-perform, kayo ang posibleng matira at manalo sa tayo. Okay, pero yung pinakamagaling, siya yung unang uupo. Let's start our showdown. VJ, music. Let's go! Again, sino po ang isisasaya? Keep it over here. Let's go, sir! Ang galing ni Besma. Kaya nga napapatingin ako sa kanya. Halika na, sir. Almost perfect na eh. Galaw, kuha-kuha mo. Pero sir, parang may kulang. Nung napapanood namin si Raisa, may nabastila. Okay? Ito mo na yan, Fishing! Music! Let's go! Lakas dina! Lakas dina! Lakas dina! Okay, ganun na. Thank you so much. You may now take your seat. Thank Ganun you, lang. sir! Galing Halika dito. Ganun lang kasimple. Kung ito-todo nyo, kayo talaga ang uupo. Okay? For our final showdown, music. Let's go! Let's go, sir! Ano na, sige! Lower! 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 Lower na yung pinakababa! Lower, lower! Sige! Itinoto na eh. Grabe eh! Oo. Ang galing ni Sir. Sa tingin mo, sinong pinakamagaling sa inyong dalawa? Ako. Ikaw. Sinong pinakamagaling, Sir? Siya na. Siya na lang. So, sinong pinakamagaling sa iyo, Sir? Ako daw eh. Yung pinaka tumaktak ng todo, sino? Yung pinaka-lower. Ako. Ikaw. Okay guys, narinig niyo po. Si Sir Kenneth daw ang pinakamagaling tonight, tama? Oo. Oo. Ibig sabihin, Sir Kenneth, ikaw ang panalo. Thank you so much. Ang legend ng Halika dito, Sir Kenneth. Ayan, uupo ka naman eh. And syempre, this time, girl, hindi ka kasalita. This time, girls, pasok! Pasok, girl! All the single ladies, come on! Hey, single ladies! Hey! All the single ladies! All the single ladies! Hey! Wait, wala pa. Entrance pa lang yun. Entrance pa lang. Nakakahiya naman sa bisita natin, may tao dito kasali siya, Yung dalawa, sayaw na agad doon, wala pa eh. Ready na agad eh. Sige, partner, kilalanin muna natin sila. Hello, magandang binibini. Ano po ang inyong pangalan at gano'n na kayo katagal single? I'm Jelly Ann Aidan. Since birth, no boyfriend. Ay, since birth. Since birth? Oo. Ma'am, kung bibigyan ka naman ng chance, makakilala, may love in the future, give me 3 characteristics na magugustuhan mo. Una, Kulo. kulot!
legit kulot. Okay. Pangalawa, May higaw na itim. may higaw na itim. Ang hinahanap ng puso. Tingnan sir, ready na gano'n? Higaw nga. Galing. Dalawa na sir. 2-0. 2-0. Parang siya na. Oo. At pangatlo, May buhok. Mabuhok? mabuhok. Ay, mabalbo. 3-0 partner. Grabe na talaga to si sir. Parang suwak na suwak siya. Yes. Next, syempre hindi pa patalo itong bata. Oo. Hi, what's your name? Si Binbin, Ilang taon po? 31. Single? Ngayon lang. In a relationship? For how long? In a relationship pala yung makasayaw ka kanina dito? Oo, nabigay. Oo. How long been in a relationship? 7 years. Okay, thank you so much. And next, what's your name, ma'am? Karen. Ilang taon po? Single? Yeah. For how long? Forever. Forever. So since birth ba ito? Okay ka lang ba? Since birth. So are you ready to mingle? No. Ay, anong ginagawa mo dito? Siya rin lang. Okay. Ito na may katuwaan lang. So, simple lang ang mechanics. Trip to Jerusalem. Okay? Habang may music ikot kay Sir Kenneth, pag-stop ng music, kung sinong uupo out of the game. Yes, because the last woman standing wins the game. Okay, Sir Kenneth, dalawang kamay sa gilid. Dalawang kamay po sa Sa gilid. likod, ayan. Dalawang kamay po. May tanong lang po kami. May mababasag po ba? Wala naman. Okay, safe naman, safe naman. Okay, girls, ganun lang kasimple. Kung sinong mananalo tonight, kung sinong upo out of the game. Because the last woman standing wins the game. Are you ready, girls? DJ, music. Come on! Let's go! Ay! Hindi pa kami. Ikot, yun ah! Uy! O, sino? Wala nakaupo. Ang taray. Ang sarap na upo ko. Oo. Opo, sino nakaupo? Ayan. Opo. Mayroon lang ako nakalimutan kaninang sabihin. Ha? Oo nga. In every rule, there's an exception. May mga rules na pwedeng magbago. Ay, parang feelings. Madam, dahil naman todo upo ka't ayaw mo nang tumayo, ikaw ang panalo! Hey, let's go! Hey! Let's go! Sige, ito mo, dati ko lang pa moves. Naghubad na. Mamaya pa yan, Sir Mark. Mamaya. Okay, sige, Sir Marvin. Load po. Load po. May tanong lang, Sir. Marunong po kayo mag-swimming? Marunong. Marunong. Ibig sabihin, Sir, magaling ka din sumisid. Depende. Depende. Okay, Madam. Dalawa kami sa gilid. Ang rules po natin dito, Madam, bawal po pigilan ang mga pumapasok na biyaya. Sir Marvin, kukunin mo ang garter using your teeth or your mouth. Sir Marvin, sisirin mo. Parang ang taas naman ng biyaya, yung usapan garter lang. Bumabat na si Sir Marvin. Okay, palakpakan natin. Thank you so much. And this time, matagin tayo, Sir Kenneth. From here, papunta with our pinipining dalagang Pilipina, Aiden. Sir Kenneth, igilid mo. Music. Let's go! Mahihain mo yan, ha? Yay! Ikot, ikot, ikot. You know?
Luhod po? Luhod? Okay. Wala pa. Okay, madam. Dalawang kamay sa gilid. Ang rules po natin, bawal pong pigilan ang mga umaakyat na biyaya. Sir Kenneth, simple lang. Ipapasok pong garter mula sa kanyang papakyat hanggang sa liig ni Ma'am Ida. Ay, joke lang. Hita lang. Sorry po, ha? Sorry po. Okay, Sir Kenneth, ipasok po. Okay, palagpakan po natin. Thank you so much. Okay, palagpakan natin. Thank you so much po. And this time, take your seat, couple. So para po sa inyong dalawa, hindi naman ako naghahangad na ano pa man, maging responsable ka, Joker, sa pamilya. Yun lang ang hinihiling ko sa iyo. At wag mo nang, yung nakita mong mali, wag mo nang gaya. At magsama kayo habang po. Marami pong salamat. Thank you so much, muli, mami po ng ating room, si Ma'am Maricel Juananco. Nagpapasalamat lang po ako sa mga bisita. Sana maging masaya kayo, yung mga bata. Huwag mo silang pababayaan. Alam ko naman, maayos ang pagsasama nyo. Nakikita ko naman yung sana yung pagsasama nyo magtagal. Hindi yung baka pag ano, di ba ayaw kong magpakasal kayo? Kasi mamaya iwan ka lang din. Ngayon, magpakasal na kayo. Tuloy-tuloy, huwag kayo maghiwalay. Pagmahalan kayo. Si Joker, gwapo, marami ang kakagusto. Sa bagay maganda naman anak ko Papasalamat ako, yun lang. Good evening po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng pumunta, ninong, ninang, mga pamilya, kaibigan. Sobrang nagpapasalamat hanggang sa matapos andito kayo, hindi nyo kami iniwan. Yun lang po. Team. Ayan, good evening po. Maraming salamat po sa mga nanatiling nandito. Sinamahan kami hanggang matapos yung program natin. Lahat po kayo dito, pinili po namin makasama ngayong araw. Pinili po namin lahat. Alam po namin, lahat kayo naging saksi sa kung anong meron kami ni Tere. Mula sa high school life hanggang ngayon. 14 years ang lumipas, hindi namin iniisip na aabot kami dito. Kaya sa lahat po ng nandito, nagpapasalamat po ako, kaming mag-asawa. Hanggang sa susunod po na kasal namin. Maraming salamat po. Alright, so they have it again. Palakpakan po natin. Go ahead, may habol ba? Go ahead, sir. Nakalimutan ko pasalamatan yung team ng mga coordinators, host, sa DJ natin, sa driver namin kanina. Kala namin naligaw na lang kami. Ayun, maraming salamat. Sa lahat po ng supply. Ate Bel, maraming salamat. Sa Team Ishbella, maraming salamat. Dahil sa iyo talaga to Ninang po pala, ninang na. Nakapirma na Ayun, maraming salamat po ulit. Alright, so once again, palakpakan natin Eric Nilabel, of course, Sir Marvin and Madam Teresa. Maraming salamat po in behalf of Sir Raymond and Madam Josa po of Josa Event Management po. Maraming salamat po. Masaya po kami na isa po kayo sa aming 62 events
for the month of July. At isa po kayo sa aming 6 weddings just for today. Yes, you heard it right? 6 events po ang in-organize ng Joseph Event Management po just for today. And graduate lang po kami for the month of June for 72 events. Alright, so again guys, to end this program, let me invite everyone to please all rise. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan niyo po guys ng inyong mga sarili. Maraming salamat po. Until the end, talaga sinamahan niyo po ang ating couple and of course. But before you end, in count of 3 po, sabay-sabay po natin isisigaw, mabuhay ang bago kasal del couple, sealed with a kiss. But before that, may tanong muna po ang ating couple. Nabusog po ba kayo tonight? Nag-enjoy po ba kayo tonight? Iyon na, napakagandang souvenir po yan. Makita kayong lahat na may mga ngiti po sa inyong mga labi. Alright? So again po, in behalf of the Joseph Event Management, again, this has been your host, Roshin, the funniest host from Cabuyao, Laguna. And together with... This has been your Bobby host Bubbles, and here's your... Yes, and everybody, if you choose Joseph Event Management, we make your event unforgettable. Everybody, 1, 2, 3.